Mga masarap, hindi masarap at okay lang na panlasa ng mga pagkain dito sa Quiapo. Disclaimer lang, based ito sa personal na panlasa namin regardless sa presyo ng pagkain. The taste and service may vary depending on the visit and person. Please let us know if ganun din ba ang experience ninyo. And of course, always support local businesses. Nagkaroon ng clearing operation dito sa Quiapo kamakailan lamang pero pinayagan ding bumalik ang ilan basta huwag lamang lalagpas sa itinalagang pwesto para sa kanila. Please drop a comment kung saan na sila nalipat at sinong mga nakabalik sa kanilang pwesto para matulungan natin silang mahanap ulit. Anyway, balikan natin yung mga ilang kainan dito sa Quiapo. Bumaba na kami dito sa May Carriedo Station para umpisahan ang aming food trip at dito sa siomai ni Kuya unang bumagsak. Since mag-aalas 10 na at gutom na ako, sarap ako sa malalaking siomai ni Kuya na worth 50 pesos for 6 pieces. Pero nung napawi na ang gutom ko, na-realize ko na hindi siya ganung kasarapan. Malapit lang sa pwesto ni Kuya, nasaglitan din namin itong 10 pesos na penoy and ang weird kasi medyo gooey pa yung texture pero same lang din naman ang lasa sa usual na penoy. Okay lang ang lasa. Sunod naman ay itong mga maliliit na fried siopaw ni Kuya. Meron siyang pork bola-bola, chicken asado, chocolate at ube. Ang masarap dito ay yung chicken asado. Yung chocolate at ube, okay lang. Yung pork bola-bola, hindi masarap sa aming panlasa. Ito naman yung kay Neneng B na hotdog na worth 50 pesos pero wala na siya ngayon dito. Lumipat na sila dun sa may Esplanade Binondo Bridge at meron pa rin sila sa may R. Hidalgo. Sa panlasa namin, okay lang naman yung lasa nito. Medyo above average naman. Hindi naman sobrang sarap. Hindi rin naman pangit ang lasa. Medyo mahahalin tulad sa Angels. Haba nga lang talaga ng pila noon pero mabilis lang din naman. Dito naman tayo dumako sa katabing mixed chop fruits ni Neneng B. Ang ninja fruit na aaray ka raw sa sarap. Worth 50 pesos yung maliit. Well, palagi namang masarap karamihan ng mga prutas pero ang comment lang namin dito, medyo naparami ata ang portion ng pipino kaysa sa ibang prutas. Nasaglitan din namin itong takoyaki stall na nagbebenta ng tig sa 10 piso bawat isa. Umorder kami ng 4 na piraso nitong octobits nila. Sadly, hindi masarap for us itong takoyaki. Next stop ay dito sa grilled dried pusit. Fresh na igigrill sa harap ninyo kaya medyo magdistansya kayo dahil kumakapit ang amoy nito. This grilled dried pusit price ranges from 15 to 25 pesos depende sa pipiliin ninyo. Walang arte-arte pero masarap talaga ito. Lalo na yung sausawan, grabeng sarap na tamis-asim. Ito ang literal na overloaded. Overloaded sa sibuyas. Bili kayo kay ate kasi ang saya niyang magtinda. Note lang, kung kakain kayo sa kalye, sana maiwasan nating magkalat. Linisin ang pinagkainan at irespeto natin ang public space. Anyway, ito naman pamawi ng uhaw na sa halip na tubig, itong magic water ni Kuya ang tinry namin. Tapos sabi pa niya, palaki po ng burat, sir. Pamparegla, pampakapit sa bata, ma'am. Kasi pampalaki ng burat niya, tara yan. Pag lumaki yan, picture mo yan, ha. Sarap niyan, sir. Pero sa totoo lang, parang medyo hawig sa sagot gulaman pero clear lang. Lasa mo yung artificial flavor, parang banana essence. 20 pesos isang cup, medyo okay to below average lang ang lasa. Ito, something healthy naman. Dito naman kay Kuyang nagbebenta ng fresh lumpia worth 60 pesos, 2 piraso na. Actually, masarap ito. Ang bilis naming naubos. Sarap ng sauce at yung feeling ng mismong lumpia. Sabi ng ibang vlogger, refillable daw ang sauce. Please, kuha lang kung kayang ubusin, ha. Pwede nyo ring i-check yung YouTube and Facebook page namin para sa mas detailed na version ng video na ito. Anyway, jump naman tayo dito sa isa pang pamatid uhaw. 1 liter for 100 pesos only. Hindi sobrang tamis, ramdam mo yung texture ng drink dahil sa real dragon fruit bit and medyo creamy dahil sa gatas na added nila. Okay lang naman yung lasa, hindi ganun ka-outstanding pero okay na rin naman. Let us know if overrated nga ba itong drink na ito. Since nagkalat dito sa Quiapo ang nagbebenta ng mga fried sausages and napaisip kami kung isa lang ba sila ng kinukuhanan ng sausage tulad ng kay Neneng B, kaya minabuti naming itinanong na rin sa kanila. At ito ang sabi nila. Hindi ito yung katulad ng ginagamit ni Neneng B na sausage. Pare-parehas. So ito din yan. Okay. And yes, masarap din naman. Above average ang lasa, gaya rin ng hotdog sandwich ni Neneng B. This sausage is worth 50 pesos lang. Ito naman yung na-feature rin sa isang known YouTube channel na famous sotanghon in Quiapo ni Nanay Rosa. In-order namin ng overloaded na sotanghon worth 80 pesos na unlimited sabaw, vegetable at may kasamang tapa. At itong overloaded talaga na palabok worth 80 pesos din. Hindi lang okay ang presentation ng food, siguro sa dami ng bumibili pero masarap din itong mga ito. Nagdagdag pa kami nitong biko na worth 25 pesos na pananggal umay.
masarap din ito. Nakasalubong namin itong si Kuya, nagbebenta ng tinatawag nilang buko sherbet na gawang kapangpangan. Actually, if matitikman nyo talaga ito, hindi naman ganun ka-espesyal. Para lang itong buko milkshake, pero masarap naman, nakakauhaw nga lang after maubos. 20 pesos ang benta ni Kuya kada cup. Next up ay itong cheesy corn ni Marie Corn. So, in-order namin itong small overloaded cheesy corn worth 75 pesos. Sobrang daming toppings from different types of cheese, sugar, and margarine. Masarap naman sa unang subo, pero unfortunately, hindi naging okay ang experience namin sa lasa nito over time. Parang overpower ng patong-patong na cheese at maraming margarine yung corn. Sobrang tamis din ito. Medyo naumay kami. We think na siguro if yung special lang ang o-order namin, mas okay yung lasa. Anyway, kung magta-travel kayo or magbubok ng hotel or activities, pwede ninyong gamitin ang Klook code namin para makatipid. That's it, finders. Bye-bye!